3 oras na lang at alis na ang flight papuntang Singapore. Ayokong makaroon ng anumang pagkakamali, sabi ni Ramon habang isinasara ang butones ng kanyang itim na Amerikana sa harap ng malaking salamin sa lobby ng mansyon. Hindi niya sinulyapan ang kanyang ina nang sabihin niya ito. Hindi rin niya tinapunan ng tingin si Ligaya, ang batang kasambahay na naka-uniformeng mapusyaw na asul na tahimik na nakatayo ilang hakbang mula sa bakanteng wheelchair. Ang marangyang fila sa Forbes Park, Makati ay isang monumento ng tagumpay ni Ramon. Puting pader, bulletproof na salamin, ganap na katahimikan, isang malinis at kontroladong kuta na idinisenyo upang pamahalaan ang lahat, lalo na ang sakit na unti-unting kumakain sa isipan ni Teresa, ang kanyang ina. Sa kanyang edad, si Teresa ay nakaupo sa sofa sa sala. Ang kanyang nga mata ay blangkong nakatitig sa isang di nakikitang punto sa dingding. Suot niya ang isang blusang maputlang dilaw na perpektong naplansa. Nakbabayad si Ramon na daan-daang libong piso linggo-linggo sa isang grupo ngang 3 espesyalista, isang neurologist at isang personal na nutritionist upang mapanatili ang kanyang ina sa ganung kalagayan. Malinis, nainom ang gamot, kalmado at ligtas. Darating si Dr. Reyes mamayang alas 5 para kunin ang blood pressure niya. Patuloy ni Ramon habang inaayos ang kanyang relos. Nasa whiteboard sa kusina ang schedule ng pagkain. Lugaw na gulay na walang asin para sa tanghalian. Liquid supplement sa hapon. Kung hindi mapakali si nanay, ibigay mo ang asul na tableta. Kung hindi pa rin tumahimik, tumawag ka sa emergency. Naintindihan mo, Ligaya? Opo, Sir Ramon. Malinaw po ang lahat. Sagot ng dalaga. Nakayuko ang tingin. Hindi nagtiwala si Ramon. 1 buwan pa lang si Ligaya sa bahay matapos mag-resign ang 3 senior na nurse dahil sa hirap daw alagaan si Teresa. Hindi lisensyadong nurse si Ligaya. Isa lang siyang kasambahay na panggabi na humiling na kumuha ng dagdag na oras sa umaga. Tinanggap siya ni Ramon dahil wala siyang pagpipilian. Ngunit mayroong isang bagay sa dalaga na labis na gumugulo sa kanya, masyadong malumanay, masyadong palagay ang loob. Minsan, naririnig niya itong humuhuni habang naglilinis. Sa bahay na ito, walang dahilan para umawit. Babalik ako sa Biyernes. Hindi lumapit si Ramon para magpaalam sa kanyang ina. Alam niyang hindi na siya makikilala nito. Ilang buwan nang tinitignan siya, kanyang ina bilang isang estrangherong naka-Amerikana o mas malala, isa pang doktor. Isinara niya ang pangunahing pinto ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong ibabang palapa. Sa labas, naghihintay na ang kanyang personal na driver. Bukas ang pinto sa likod ng itim na Land Cruiser. Sa airport po, Sir Ramon, tanong ng driver. Hindi. Umikot ka. Iparada mo sa eskinita sa likod ng bahay at patayin ang makina. Nagtatakang sumulyap ang driver sa rearview mirror. Ngunit tumango ng walang tanong. Sa likurang upuan, inilabas ni Ramon ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang CCTV app ng villa. Isang itim na screen. Siya mismo ang nag-deactivate nito kaninang umaga. Kung gusto niyang mahuli sa akto si Ligaya na nagpapabaya, hindi niya dapat hayaang makita nga dalaga ang kumikislap na pulang ilaw nga kamera. Gusto niyang maramdaman ni Ligaya na malaya siya, walang nakbabantay, lubos na hindi binabantayan. Sigurado siyang binabalewala na dalaga ang medical na ischedule. Napansin na niya ang maliliit na bagay sa mga nakaraang araw. Ang buo pang asul na tableta sa lalagyan ng gamot, ang unan na nailipat ng pwesto, ang telebisyon na nakabukas. Sa Channel 6 galumang kanta sa halip na sa business news na palagi niyang iniwang nakabukas. May lumalabak sa mapatakaran, ginugulo ang perpekto at mamahaling sistema na kanyang binuo para mapanatiling buhay ang kanyang ina. At hindi papayag si Ramon na may lumabag sa kanyang mapatakaran. Lumipas ang 60 minuto.
Ang katahimikan sa loob ng nakaparadang land cruiser sa eskinita ay nakakabingi. Tiningnan ni Ramon ang kanyang relos, alauna nga hapon. Eksaktong oras ng lugaw na gulay na walang asin. Maghintay ka dito. Huwag mong paandarin ang kotse hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Ramon habang marahang binubuksan ang pinto. Naglakad siya patungo sa service door, hawak ang kanyang leather na briefcase. Dahan-dahan ang bawat. Hakbang ang kanyang sapatos na balat para hindi makalihang ang ingay. Inilabas niya ang kanyang master key. Isang halos di marinig na click ng susi. Itinulak ni Ramon ang pinto at pumasok sa laundry area. Nasa loob na siya. Nakasara na ang bitag. Ngayon, kailangan na lang niyang maglakad patungo sa sala. Mahuli ang kasambahay na natutulog sa sofa o nagnanakaw ng mahahalagang gamit. Tanggalin ito agad-agad at patunayan sa kanyang sarili sa sandaling muli na ang pera at ganap na kontrol ang tanging tunay na paraan upang alagaan ang isang tao. Naglakad siya sa pasilyo mga kusina. Madilim ang lahat. Nakasara ang mga kurtina para protektahan ang mga muebles sa sikat ng araw. Ngunit may pumigil sa kanya bago pa man siya makarating sa bukana. Inangat ni Ramon ang kanyang ulo. Nanlaki. Ang butas ang kanyang ilong. Kumunot ang kanyang no. Hindi may proseso ang nasasagap ng kanyang pangamoy. Sa kanyang bahay, laging amoy klinikal na, disinfektante, plansadong tela, at aromatherapy diffuser na inireseta ng terapista. Ngunit, ngayon, ang hangin ay mabigat, amoy ng mainit na mantika, ni lulutong masa, ni matatapang na pampalasa amoy lason para sa mga ugat ng kanyang ina. Bumilis ang pulso ni Ramon. Kumalat ang galit sa kanyang lik na parang apoy, hindi masustansyang pagkain. Nagpasok ang kasambahay ngang hindi masustansyang pagkain sa bahay. Malinaw na sinabi ng mga doktor. Mahina ang puso ni Teresa. Halos hindi na kayang tanggapin ng kanyang sistema ng panunaw ang liquid na pagkain. Ang sobrang sodium ay maaring magdulot sa kanya ng nakamamatay na hypertensive crisis. Ito ang dahilan kung bakit gumagastos si Ramon ng daan-daang libong piso bawat buwan para sa isang espesyal na diet chef na nagpapadala ng matabang na pagkain na sinusukat bawat gramo. At dinala ng babaeng nakaasul na uniforme ang basura sa loob ng kanyang salaming templo. Hinigpitan niya ang pagkahawak sa hawakan ng kanyang leather na briefcase. Hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko, hindi sapat ang pagpapatalsik. Ididemanda niya si Ligaya. Sisiguraduhin niyang hindi na makakakuha ng trabaho si Ligaya sa buong siyudad. Ang medical negligence ay isang krimen at mayroon siyang mimiya abogado para duruhin ito. Nagpatuloy siya sa paglakad sa pangunahing pasilyo na nag-uugnay sa kusina at sa malaking dining room na gawa sa kahoy. Ang amoy ng natutuna na keso at toppings na manok ay lalong tumindi. Halos nakakainsulto sa gitna ng minimalistang palamuti at mga abstract na pinta. Bigla, isang tunog ang bumasag sa malalibingang katahimikan ng villa. Nanigas si Ramon isang metro mula sa pinto ng dining room. Pinigil niya ang kanyang hininga. Ito ay isang boses, ngunit hindi ang humihingi tawat na boses ni Ligaya o boses na nasa telepono. Ito ay isang tawa. Isang malakas, nanginginig at malalim na tawa. Isang tawa na nagpatigil ng kanyang dugo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ganap na hindi paniniwala. 5 taon na ang eksaktong lumipas mula nang mamatay ang kanyang ama at sa malupit na pag-unlad nga Alzheimer. At hindi na muling umalingaw ang tawang iyon sa mapadar nga bahay. Ito ang tawa ng kanyang ina. Humakbang si Ramon at sumilip mula sa gilid ng pinto ng dining room. Nakatago sa dilim na pasilyo. Ang nakita niya ay nagpasinghap sa kanya. Literal na bumuka. Ang kanyang bibig, ang kanyang katawan ay paralisado na parang bumangga sa isang pader na semento sa bilis na 100 kilometers per hour. Ang natural na liwanag ay bumuhos mula sa malalaking bintana na nakaharap sa hardin. Nagbibigay liwanag sa malaking mesa
nagawa sa teka na may mainit at ginintuang kulay. Dun, sa gitna ngang tanawin, nakaupo si Teresa. Hindi siya nakayukod, walang blankong tingin, walang kulay abo, at walang ganang mukha na nakikita ni Ramon. Tuwing umaga sa loob ng maraming buwan, nakaupo siya ng tuwid sa kanyang upuan. Perpektong nakasuot ang kanyang salamin. Tila nagniningning ang kanyang dilaw na blusa. Nakangiti siya ngang isang ngiting dalisay at malinaw, tila bumata. Siyang 10 taon. Sa kanyang tabi, nakayuko sa mesa na may mapagmahal na init ay si Ligaya. Suot ng dalaga ang kanyang mapusyaw na asul na uniforme. Mayos na nakatali ang kanyang buhok. Hindi siya mukhang isang katulong na lumalabag sa mga patakaran. Mukha siyang isang anghel na tagabantay. Sa ibabaw ng mesa, walang lugaw na gulay. Walang hiringgilya na puno ang suplemen. Walang panukat na baso. Mayroong 2 malaking karton na kahon. Hawak ni Ligaya ang isang pila na spatula. Sa maingat at mapagmahal na kilos, inihahay niya ang isang malaking hiwa ang espesyal na chicken pizza direkta sa porselanang plato ni Teresa. Ang natutunaw na mozzarella cheese ay humahaba sa perpektong mga hibla, umuso sa ilalim nga sikat ng araw. Dahan-dahan anak mainit, sabi ni Teresa tumatawa habang kinikiskis ang kanyang mapalat na may pananabik tulad ng isang batang naghihintay ng regalo. Nagsasalita siya, si Teresa, nasa loob na maraming linggo ay bumubulong lamang, ngamga hindi malinaw na pantik, ay kababanggit lang ang isang kumpleto, makabuluhan, at emosyonal na pangungusap. Hipan mo muna, Nay, sagot ni Ligaya na may matamis na boses. Inaayos ang plato sa kanyang harap. Eksakto sa gusto ni Tatay Arturo, diba? Maraming keso at malutong ang gilid. Naramdaman ni Ramon ang isang suntok sa kanyang sikmura nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Ganyan nga, bulong ni Teresa. Ipinikit ang kanyang nga mata sandali habang nilalanghap ang amoy. Tuwing Biyernes na gabi, palagi naming ino-order ito nung malilit pa ang mabata. Laking inubos ni Ramon lahat na toppings na manok bago pa man makarating sa mesa ang pizza. Ang likot ng anak kong iyon, umatras ang bilyonaryo ne kalahating hakbang pabalik sa dilim ne pasilyo, nararamdaman ang paninikip ngang kanyang dibdib. Nabitawan niya ang kanyang leather na briefcase. Bumagsak ito sa marble na sahig na may mahinang kalabok. Ngunit, ang 2 babay sa dining room ay masyadong abala sa kanilang sandalingan, kaligayahan kaya walang nakapansin sa ingay. Si Ramon ay nanatiling nakatayo, tulala sa bukana, papasok sana siya at sisigaw. Sasalitain niya ang babala ng cardiologist. Magsasalita siya tungkol sa sodium, kolesterol, milyon-milyong demanda, at agarang pagpapatalsik. Ngunit hindi siya makagalaw. Sa kanyang harapan ay hindi isang kriminal na kapabayaan. Sa kanyang harapan ay ang kanyang ina na binuhay muli ngang isang piraso ngang masa at keso. Naalala ang isang nakaraan na akala ni Ramon ay binura ng Alzheimer. Magpakailanman. Kumastos siya ng milyon-milyon para sa magagamot upang mapanatiling tumitibok. Ang puso ngang kanyang ina sa isang estado ngang walang hanggang kalungkutan. Si Ligaya. Sa pamamagitan ng isang simpleng itinagong pizza at isang mainit na pag-usap ay naibalik ang kanyang kaluluwa. Ang negosyanteng naka-Amerikana, ang lalaking kumokontrol sa daang-daang empleyado at namamahalang miyong-miyong piso sa mga account, ay napagtanto sa sandaling iyon na wala siyang kaalam-alam kung paano mahalin ang sarili niyang ina. At habang pinapanood niya si Teresa na kumagat sa unang subo at ipikit ang kanyang mata sa ganap na kasiyahan, nalaman ni Ramon na ang bitak na inihanda niya upang sirain ang kanyang kasambahay ay kababalik lang at sumasakal sa kanyang sariling lalamunan. Ang ngiting nalimutan. Ang mamahaling leather na briefcase ay nakahandusay at napabayan sa marble na sahig. Si Ramon, ang lalaking hindi nag-atubiling mag-liquidate ng isang buong kumpanya sa isang pirma, ang negosyanteng may pusong bakal na hindi kailanman
Nakpakitang kahinaan sa mga board meeting ay nakatayong ganap na paralisado sa harap ngang pintuan ngang kanyang sariling dining room. Hindi siya makasulong, hindi makaatras. Ang kanyang utak na sanay sa pagprosesong data, panganib at protocol ay dumaranas ng isang matinding short circuit. Nandun ang kanyang ina, si Teresa, ang babaeng kaninang umaga ay tila isang hungka na kabibe, isang aninong may puting buhok na halos hindi kayang panatilihin ang tingin sa dingding. Ang parehong babae na ayon kay Dr. Reyes sa napakamahal na bayad ay na-diagnose na may irreversible cognitive decline at matinding pagiging palaway. Ngunit ang babaeng nakikita ngayon ni Ramon na naliligo sa ginintuang liwanag mula sa malalaking bintana ay hindi isang anino, siya ay buhay, kamanghamanghang buhay. Ang kanyang kamay nakaraniwang nangingini habang hawak ang isang sterile na plastik na basong vitamina supplement ay ngayon ay matatak na nakahawa sa gilid ng isang hiwa ng pizza. Ang natutunaw na keso ay bahagyang dumumi sa kanyang mga daliri ngunit wala siyang pakialam. Nguya siya nang may nakakagulat na sigla, ninanamnam ang bawat subo na parabang ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Ipinipikit ang kanyang mata na may ekspresyon ganap na kasiyahan na nagalis na 10 taon ang kulubot sa kanyang mukha. Ang sarap anak, ang sarap-sarap, bulong ni Teresa na may laman pa ang bibig. Nagpakawala ng isang maliit at malikot na tawa na bumaon na parang isang di nakikitang pako sa dibdib ni Ramon. Ilang taon na niyang hindi naririnig ang tawang iyon. Mula nang simulang nakawin ng Alzheimer ang mga salita, alaala, at dignidad. Si Teresa ay naging isang walang hanggang pasyente. Si Ramon, sa kanyang desperasyon na huwag siyang mawala, ay ginawang isang marangyang ospital. Ang bahay, ipinagbawal niya ang asin, asukal, taba, malakas na musika mga di inaasahang bisita. At anumang bagay na maaring makagambala sa kanyang marupok na sistema ang nerbiyos. Nagtayo siya ang isang perpektong hawlang, salamin, at ngayon, isang kasambahay na may minimum wage ang kababasa lang ni. Hawlang iyon sa isang mamantikang karton na kahon. Si Ligaya na nakaupo sa kanyang tabi ay kumuha ang isang ordinaryong papel na tissue, hindi ang sterile, na anti-allergenic, na tuwalya, na hinihiling, maga, doktor at dahan-dahang pinunasan ang sulok ng labingang matanda. Dahan-dahan lang po sa pagkain, Nanay Teresa. Marami pa po para sa ating dalawa. Walang makmamadali sa atin ngayon, sabi ni Ligaya sa isang boses na napakalambing at mainit, na ang kaibahan ay napakatindi sa mga malamig at kalkuladong utos na karaniwang ibinibigay ni Ramon sa parehong bahay. Naramdaman ng negosyante na kumukulo ang kanyang dugo. Ngunit hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Isang malalim, nakakakain at mapanirang hiya. Sa kanyang isip, umalingaw-ngaw ang mga babalo na medical na team na parang sirena. Nang erid, tataas ang blood pressure niya, Sir Ramon. Ang saturated fat ay panganib ngang agarang atake sa puso. Kailangan niyang manatili sa malambot, mahigpit at walang pagkakaibang dieta. Kung hindi mapakali, bigyan na asul na tableta. Sinunod ni Ramon ang mga tagubiling iyon na may malarelihiyosong pagsunod. Naniniwala siyang sa pagbabayad sa pinakamahuhusay na espesyalista at pagbili na pinakamahal na gamot na inaangkat mula sa Europa, siya ang pinakamabuting anak sa mundo. Naniniwala siyang ang kanyang pera ay isang hindi matatalong kalasag laban sa kamatayan. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina na nakangiti, nang makita niya ang basa at malinaw na kislap sa kanyang mga matahabang tinitingnan, si Ligaya, naunawaan ni Ramon ang isang malupit at nakakatakot na katotohanan. Hindi niya ito inililigtas, pinapatay niya ito sa kalungkutan. Ang lugaw na gulay na walang asin ay hindi napapahaba ang kanyang buhay, pinapahaba lamang nito ang kanyang pagdurusa. Ang asul na tableta na nagpapatulo sa
Kanya buong araw ay hindi para sa kapakanan ni Teresa, kundi para sa kaginhawaan ni mga nurse na ayaw harapin ang kanyang pagkabigo. Nagsalin si Ligaya ng kaunting sariwang tubig sa isang ordinaryong kristal na baso. Masayang ininom ito ni Teresa. Pagkatapos ay nagpakawala ng isang mahabang, buntong hininga habang sumasandal sa likod ng upuan. Mukha siyang relax, mukhang payapa. Sumandal si Ramon sa malamig na pader ng pasilyo, nakatago sa dilim. Ang bukol sa kanyang lalamunan ay napakalaki na halos hindi na siya makahinga. Malapit na niyang masaksihan ang isang bagay na tuluyang sisira sa bakal na baluti na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa loob na maraming taon. Ang kapaligiran sa dining room ay malapit ng magbago at ang bilyonaryong negosyante ay ganap na walang magawa sa harap ng paparating. Ang dialogo na dumurog sa bilyonaryo. Ang hapon ay nagsimulang bumaba, nagpapahaba ng mga anino sa malaking dining room. Inilapag ni Teresa ang natitirang gilid ng pizza sa kanyang porslanang plato. Huminga siya ng malalim na may isang payapang ngiti sa kanyang mukha. Sinimulan ni Ligaya na pulutin ang mga ginamit na tissue sa mabagal at tahimik na kilos. Hindi ginugulo ang katahimikan ng sandali. Salamat at dumating ka ngayon. Biglang bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas kanina. Ngayon ay marupo, malayo, at puno ngang mabigat na nostalgia. Huminto si Ligaya. Inilapa ang tissue sa mesa at tinitigan ang mata ngang matanda. Masayang masaya po akong nandito kasama kayo. Nay, sagot na ang batang nurse. Pinapanatili ang isang malambing at nakakakalmang tono. Itinaas ni Teresa ang isang nanginginig na kamay. Ang kanyang daliri ay may mamarkang bekas at bakas na IV. Hinahanap ang kamay ni Ligaya sa ibabaw ga mantel. Hindi umiwas ang dalaga. Sa halip, niyakap niya ang kamay ng matanda sa pagitan ng kanyang dalawang kamay. Nagbibigay ng init. Ang katahimikan sa bahay ay ganap. Si Ramon, na nakatago ilang metro ang layo sa madilim na pasilyo, ay ikinuyom ang kanyang kamao sa pader. Ang pulso niya ay kumakabog sa kanyang sentido na may masakit na lakas. Natakot ako na hindi ka darating, patuloy ni Teresa at bigla napunong luha ang kanyang mata. Hindi luhang pisikal na sakit kundi mula sa isang sugat sa kaluluwa na hindi nagawang burahin ng Alzheimer. Alam kong araw mo ngayon ng pahinga sa kolehiyo, pero natakot ako na mas pipiliin mong umalis kasama ang mga kaibigan mo kaysa bisitahin ang matandang ito na nakakabagot. Napalunok si Ligaya, hindi namamalayang nanigas ang kanyang likod. Mula sa dilim, kumunot ang nuni Ramon sa pagkalito. Kolehiyo, hindi nag-aral si Ligaya. Katatapos lang niya nga high school sa isang pampublikong paralan bago. Nagsimulang maglinis ng mga opisina at bahay ng mga tao. Hindi po ako magiging masyadong abala para sa inyo, sabi ni Ligaya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang iglap bago bumalik sa katatagan. Hinipitan ni Teresa ang pagkakahawa sa kamay ng dalaga. Isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi, kumikinang sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Miss na kita Isabel. Ang pangalang iyon ay bumagsak sa dining room na parang isang bombang may bigat na libu-libong tonelada. Sa pasilyo, huminto sa pahinga si Ramon nang hinaang kanyang magatuhod. Kinailangan niyang isandal ang kanyang buong bigat sa marmol na pader upang hindi bumagsak sa sahig. Itinakip niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng purong sakit na nakbabantang. Pumunit sa kanyang lalamunan, Isabel. Si Isabel ang kanyang nakababatang kapatid. Namatay siya sa isang aksidente sa sasayan 22 taon na ang nakalilipas noong siya ay bagong estudyante. Sa kolehiyo, ang pagkamatay ni Isabel ay sumira sa pamilya, nagpatay ngang liwanag sa mga mata ni Teresa at ginawang isang workaholic, malamig at mapilit na. Kontrolado si Ramon.
tulad ng ipinapakita niya ngayon. Ang mahigpit na patakaran mula sa mga neurologist ay hindi matitinak para sa mga kasong tulad nito. Reality Orientation Therapy. Mahigpit ang mga doktor kay Ramon at sa buong staffing bahay. Kung babanggitin ni Teresa ang pangalan ni Isabel, dapat nila siyang itama kaagad. Dapat nilang sabihin sa kanya habang nakatingin sa kanyang mamata na si Isabel ay patay na pumanaw siya ilang dekada na ang nakalipas, na ang taon ay ngayon at siya ay nalilito. Nasaksihan na ni Ramon ang mga nurse na ginagawa ito. Nakita niya kung paano kapag ipinatupad ang sumpang protokol na iyon. Napupuno ngang purong takot ang matang kanyang ina. Nakita niya si Teresa na muling binubuhay ang sakit ng pagkawalan ng kanyang anak sa unang pagkakataon. Paulit-ulit, umiyak ng malakas, pinupukpok ang kanyang sariling dibdib hanggang sa mapilitan ang mga doktor na maginiksyon na isang malakas na pampakalma upang patayin ang kanyang kamalayan. Iyon ang tamang medikal na pamamaraan. Iyon ang binabayaran ng kanyang pera mula sa kadiliman ng pasilyo na may mga matang basa sa nangingitim na luha. Pinanut ni Ramon si Ligaya. Inaasahan niyang gagawin ng kasambahay ang iniutos. Inaasahan niyang sisirain ni Ligaya ang mahika, sasabihin sa matanda na nalilito siya na hindi siya si Isabel, na si Isabel ay nasa sementeryo, ngunit si Ligaya ay hindi isang malamig na doktor. Siya ay isang babaeng may malaking puso na nakaunawa sa habak ng higit pa sa sinumang espesyalista na nakaputi. Tinitigan ni Ligaya ang maamatangang matanda na puno ng pagsusumamo. Nakita niya ang takot na gumagapang sa likod ng tingin ni Teresa. Ang nakakatakot na takot sa kalungkutan. Ang takot na mawala muli ang kanyang anak. Hindi nag-atubili ang batang kasambahay. Yumuko siya. Inilapit ang kanyang upuan at hinaplos ang puting buhok ng babae ng may walang katapusang lambing. Miss na rin po kita. Nay, sabi ni Ligaya na may basa na boses sa emosyon, tinatanggap ang papel, isinasakripisyo ang klinikal na katotohanan upang protektahan ang durok na pusong matanda. Nandito na po ako, hindi po ako aalis. Ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata at nagpakawala ng isang napakalaking buntong hiningang ginhawa. Dinala niya ang kamay ni Ligaya sa kanyang mukha at hinalikan ito. "Oh, ang ganda mong anak, ang mahal kong anak," umiyak si Teresa habang nakangiti sa gitna ng luha, nagpapakawala ng mga taon ng pinipigilang pagkabalisa. "Ipangako mo sa akin na hindi ka aalis, ipangako mong mananatili ka para sa hapunan." Malapit nang umuwi ang tatay mo mula sa trabaho at ang kuya mo rin. Nang banggitin si Ramon, nagbago ang kanyang tono. Naging mas mabigat ang kanyang boses, puno ng malalim na pag-aalala na humiwas sa hangin. Masyadong nagtatrabaho si Ramon. Isabel, bulong ni Teresa, tinitignan si Ligaya ng may matinding intensidad na parabang ipinagkakatiwala ang kanyang pinakamalaking sikreto. Akala niya hindi ko napapansin. Akala niya dahil may sakit ako, hindi ko nakikita ang lahat, pero nakikita ko siyang sobrang pagod, sobrang lungkot. Nakasusi ang puso niya tulad ng kanyang ama. Masakit sa puso kung makita siyang ganyan. Binibili niya lahat ng gamot na ito. Dinadala lahat ng estrangerong ito sa bahay dahil takot na takot siyang maiwan mag-isa. Akala niya mabibili ngang pera ang oras, pero hindi kayang yumakap ngang pera, anak. Hindi kayang bumati ngang magandang umagang pera. Sa dilim nege pasilyo, ang bakal na pader na itinayo ni Ramon sa loob, nege yirmitaon. Ay tuluyang gumuho. Ang maluhang hindi niya pinahintulutang makita ang sinuman. Ang magaluhang hindi niya iniyak kahit sa libing ang kanyang ama ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mukha ng walang kontrol. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi ng mariin hanggang sa malasahan ang metalikong lasang dugo. Pinipilit na
pigilan ang mahikbi na yumayanik sa kanyang dibdib. Nandun siya, ang dakilang bilyonaryo, ang henyo sa negosyo na naniniwalang nasa kanyang palad ang mundo. Nagtatago na parang magnanakaw sa sarili niyang bahay, nakikinig kung paano naunawaan ng kanyang ina na may utak na winasa ng Alzheimer, ang kanyang pagdurusa at kalungkutan ng higit pa sa kung paano niya ito naunawaan sa kanyang sarili. Hindi baliw si Teresa. Si Teresa ay nakakulong at siya ang kanyang bilangguan. Mabait po ang puso niya, Nay, sagot ni Ligaya, pinupunasan ang sariling luha. Gamit ang likod ng kanyang malayang kamay, ipinagtatanggol ang mismong lalaki na tratuhin siya ang nagyayelong pagama kaninang umaga. Mahal po kayo ni Sir Ramon. Minsan lang, nakakalimutan ng mga tao kung paano ipakita. Minsan, pinapagawa tayo ng takot na mabagay na hindi tayo. Alam ko, Isabel. Alam ko, bulong ni Teresa, ipinikit ang kanyang mata ng mabigat. Biglang napagot sa bugso ng emosyon. Ang epekto ng Alzheimer ay muling lumabo sa kanyang isipan tulad ng isang umaatras na alon. Tulungan mo siya, anak. Huwag mo siyang iwanang mag-isa. Ipangako mo sa akin. Ipinapangako ko po, Nay. Ipinapangako ko, bulong ni Ligaya habang hinahalikan ang nunga matanda. Hindi na makatiis si Ramon. Ang sakit sa kanyang dibdib ay pisikal. Isang hindi mabata na presyon na nagbabantang sumakal sa kanya. Gusto niyang tumakbo papasok sa dining room. Lumuhod sa harap ng wheelchair, yakapin ang kanyang ina, humingi ngang tawad para sa mga taon ng kalamigan, para sa mga pampakalmang tableta, para sa pagtrato sa kanya bilang isang pasyente sa halip na isang ina. Gusto niyang pasalamatan ang batang kasambahay sa pagbibigay kay Teresa ng pinakamagandang sandalingang kapayapaan sa halos kalahating dekada. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang manggas ng kanyang napakamahal na Amerikana, sinisira ang sutlang tela. Huminga siya ngang isang nanginginih na hininga upang patatagin ang kanyang sarili. Lalabas na siya sa dilim, babaguhin niya ang lahat. Tatanggalin niya ang mga doktor at kukunin si Ligaya bilang isang full-time na permanenteng empleyado. Magiging isang tunay na anak siya. Ngunit ang tadhana at ang nasaktang pagmamataas ay may malupit na paraan ni pagpapakita kapag ang isang tao ay masyadong matagal nang nabubuhay sa dilim. Habang humahakbang pasulong, determinadong pumasok sa nasisinagan ngang araw na dining room. Hindi sinasadyang natamaan ng kanang paa ni Ramon ang leather na briefcase na ibinagza niya ilang minuto na ang nakalipas. Ang kalabog na mabiot na metal na bukle na tumama sa marmol na sahi ay umaling nga sa buong bahay na parang puto ng baril. Sa isang iglap, ang mahika ay nadurog. Binitawan ni Ligaya ang kamay ni Teresa at tumalon na mumutla na parang papel. Kumabo ng malakas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Kilala niya ang tuno na iyon. Alam niyang may tao sa pasilyo. Alam niyang nahuli na siya. Lumalabak sa lahat ng patakaran sa bahay na ito. Biglang nagmulat, nega mata si Teresa. Nagulat sa biglang ingay. Ang pagkalito ay muling bumalot sa kanyang muha. Ang ulap ngang Alzheimer ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Ang kapayapaan ay naglaho. Nawala sa kanyang isipan ang mukha ni Isabel at sa kanyang harapan ay isang takot na batang babae na nakaasul na uniform. Nanigas si Ramon sa bukana. Ang kanyang mukha ay pula pa rin sa pagiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatuto sa kalamidad na malapit ng mangyari. Ang pagkakataon pa sa pautupos ay biglang nausa at ngayon ang kompensasyon na pinlano niya ng maingat ay malapit ng sumabog sa pinakamasamang paraan. Ang walang awa na komprontasyon. Ang olingongo nung mabiot na metal na bukle na tumama sa marmol na sahi ay sumira sa kapaligiran ng dining room na parang martilyong humampas sa isang kristal na salamin. Sa isang iglap, ang mainit na bulang maalaala at
Pagmamahal na itinayo ni Ligaya para kay Teresa ay ganap na sumabok ang batang nurse na may biglang namumutlang mukha ay tumalon. Sinakal ngang gulat ang kanyang lalamunan nang lumingon siya sa madilim na pasilyo at makita ang matikas na figura ni Ramon na nakatayo sa bukana. Nangingini ang kanyang mga kamay ng napakalakas na ang porselanang plato na hawak niya ay nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang plato ay nabasag sa sahig na may nakabibinging ingay. Ang mga natirang pizza at keso ay kumalat sa malinis na sahig ng dining room. Nagpakawala si Teresa na isang pigil na siga. Ang biglang ingay, ang tensyon na sumalakay sa silid, at ang takot sa mukha ng kasambahay ay kumilos na parang nakamamatay na lason sa marupo na utak na matanda. Ang ulap na Alzheimer na himalang nawala sa loop ng 20 minuto ay bumaksak sa kanya ng sabay-sabay na may malupit na lakas. Nagsimulang gumala ang mga mata ni Teresa sa buong silid. Hindi na niya nakikita si Isabel, ang kanyang nawawalang anak. Hindi na niya naalala ang kanyang asawa o ang mga biyernes ng gabi ng pizza. Naging mabilis ang kanyang pahinga. Sa kanyang harapan ay isang estrangherang nanginginig sa takot at isang lalaking naka-Amerikana na may durok na mukha na humahabang patungo sa kanila na parang isang bagyo. Lumampas si Ramon sa bukana at pumasok sa liwanag ng dining room. Ilang segundo lang ang nakalipas sa dilim ni pasilyo. Siya ay isang durok na anak na umiyak na maluha ng pagsisisi. Ngunit nang mahuli, nang makita ang kahinaan sa mukha ng kasambahay, ang pinakaluma at pinakamapanirang mekanismo ng depensa ni Ramon ay automatikong umaktibo. Ang kanyang bakal na pagmamataas ay hindi makayanan na maging mahina. Hindi niya maring hayaang makita siya ngang kasambahay na may pulang mata at durok na kaluluwa. Kaya ginawa niya ang tanging alam niyang gawin kapag nawawalan ng kontrol sa sitwasyon. Umatake, ikinuyom niya ang kanyang kamao, pinatigas ang kanyang panga, at hinayaang lamunin siya nga galit, isang galit na isinilang mula sa kanyang sariling hiya. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Ramon. Ang kanyang malalim at makapangyarihang boses ay nagpayanig sa mga salamin ng malalaking bintana. Umatras si Ligaya, hindi sinasadyang natapakan ang isang basag na porselana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng luha ng purong takot. Alam na alam niya kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan. Si Ramon ay hindi lamang kanyang amo. Siya ay isa sa mga pinakamalupit at mapagiganting negosyante sa Maynila. Isang lalaking kayang sirain ang buhay ng isang tao sa isang tawag lamang. Sir Ramon, ako, kaya ko pong ipaliwanag. Pakiusap, sabi ni Ligaya na may basa na boses, pinakrus ang kanyang nangingini na mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Gusto ko lang po, manahimik ka, putol ni Ramon, dalawang mabilis, na hakbang ang ginawa hanggang sa tumayo siya nga wala pang 1 metro mula sa kanya. Ang kanyang presensya ay nakakasakal. Isang pader ngang lakas at aggression. Diretsong tanong Ligaya, anong ginagawang basurang ito sa mesang nanay ko? Tanga ka ba o sinasadya mong balewalain ang mga medikal na utos na ibinigay ko 2 oras lang ang nakalipas? Itinuro niya ang mamamantikang karton na kahon. Ang tanawin ay napakatindi nga kaibahan sa klinikal na perpeksyon na bahay na tila isang direktang insulto sa kanyang autoridad. Sir, pakinggan niyo po ako, nakikiusap po ako, pakiusap ni Ligaya habang dumadaloy ang mainit na luha sa kanyang mapisngi. 3 araw na pong ayaw lunukin ni Nanay Teresa ang lugaw niya. Tuwing sinusubukan kong ibigay ang supplement, isinusuka niya at umiyak, nababawasan na po siyang timbang. Nawawala na ang kislap sa kanyang mata. Gusto lang siyang isedate ng doktor, pero hindi niya kailangan ng pampakalma, sir. Gutom po siya. Gutom sa isang bagay na toto. Gutom sa isang alaala.
Ang katotohanan sa mga salita ni Ligaya ay tumama sa dibdib ni Ramon na parang martilyo dahil siya mismo na nakatago sa dilim ilang minuto lang ang nakalipas ay napatunayan na tama ang dalaga. Nakita niya ang kanyang ina na ngumiti na hindi pa nangyari sa loob ng maraming taon. Narinig niya ang kalinawan sa kanyang boses. Ngunit, ang nasaktang ego ni Ramon ay isang hindi mapigilang halimaw. Ang pag-amin na tama ang kanyang kasambahay ay nangangahulugang pag-amin na siya sa lahat ng kanyang milyon-milyon ay ganap na nabigo. Nangangahulugang pagtanggap na pinahirapan niya ang kanyang sariling ina sa loob ng maraming buwan sa likod ng isang huwad na kalasag ng medisina at hindi siya handang gumuho sa harap ng isang kasambahay. Gutom sa isang alaala, uyam ni Ramon nagpakawala ng isang malamig tuyo at boats, ganap na walang pakataong tawa. Isang tawa na nakpatigil sa dugo ni Ligaya. Mula kailan ka naging neurologist? Mula kailan binigyan ka ng iyong high school diploma ng karapatang i-diagnose ang nanay ko at magpasya kung ano ang pinakamabuti para sa kanya? Isa ka lang kasambahay. Si Teresa, na nakayukod sa kanyang wheelchair, ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Itinakip niya ang kanyang kulubot na kamay sa kanyang matainga, sinusubukang harangan ang mga sigaw. Ang karahasan sa boses ng kanyang anak ay nagdulot sa kanya ng malalim na takot kahit na hindi na maunawaan ng kanyang may sakit na isipan kung bakit sila nagawe. Pinaglalaruan mo ang buhay niya? Patuloy na sigaw ni Ramon, lalong lumalapit. Kay Ligaya, isinusukol siya sa gilid na mesa. Malinaw na sinabi ng cardiologist niya. Ang pagbabaho sa sodium levels ay maring magdulot sa kanya ng biglang atake sa puso. Anong gusto mo, Ligaya? Patayin siya para hindi mo na kailangang linisin ang labi niya tuwing hapon. Ganun ba? Ang akusasyon ay napakalupit, napakasama at napaka hindi makatarungan na naramdaman ni Ligaya na naubusan siyang hininga. Binuksan niya ang kanyang bibig para ipagtanggol ang sarili. Ngunit mula sa kanyang lalamunan ay isang pigil na hikbi lamang ang lumabas. Ang sakit na akusahang gustong pumatay sa babaeng kayakap-yakap niya lang ng buong kaluluwa ay napakalaki. Hindi po, Diyos ko, hindi. Iyak ni Ligaya, umiiling ng desperado, tinitignan si Teresa na nanginginig sa takot. Mahal ko po siya, gusto ko lang po siyang makitang masaya kahit sandali. Tinawag niya po ako sa pangalan ng anak niya, si Ramon. Hiniling niya sa akin na huwag siyang iwanang mag-isa, payapa po siya. Talagang payapa po siya. Ang mukha ni Ramon ay kumunot sa isang ngiwingang purong sakit na nakpapanggap na galit. Ang marinig si Ligaya na banggitin si Isabel ay ang huling patak. Ang kanyang pahinga ay naging mabigat, halos hindi regular. Kinakain siya ang konsensya mula sa loob. Ngunit sa labas, naging isang makina siya ng pakawasak. Patay na ang kapatid ko, sigaw ni Ramon. Hinampas ang mesa gamit ang kanyang kamao. Ang kalabog ay nagpatalon sa mga baso ng tubig. Namatay siya 22 taon na ang nakalipas. Ang pagsakay sa mga guni-guni ng nanay ko ay isang napakaseryosong medical negligence. Lalo mo siyang inilulubog sa kanyang dementia. Sinisira mo ang protocol na binabayaran ko ng daan-daang libo para mapanatili. Inilagay ni Ramon ang nangingini na kamay sa bulsa ng kanyang Amerikana at inilabas ang kanyang pinakabagong cellphone. Ang screen ay nagbigay liwanag sa kanyang magulong mukha. Tapos na, hatol ni Ramon sa isang boses na ngayon ay mapanganib na mababa. Isang bulong na puno ng lason na nangangakong katapusan para sa dalaga. Ipunin mo ang magamit mo, tanggal ka na, at magdasal ka na ngayong gabi. Hindi ko ipadala ang mga abogado ko sa istasyon ng pulis para maksampa ng opisyal na ulat para sa attempted murder at medical negligence. Sisiguraduhin ko, Ligaya, na hindi ka na makakakuha ng trabaho sa buong siyudad na ito.
Dudurugin kita, naramdaman ni ligaya na nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mapaa. Ang ganap na takot ay nagparalisa sa kanya. Kung siya ay idedemanda, kung madudungisan ang kanyang pangalan ng isang criminal record, hindi lang niya mawawala ang trabahong ito. Mawawala sa kanya ang kakayahang suportahan ang kanyang mga kapatid, mahuhulo sa ganap na kahirapan. Lumuhot siya sa ibabaw ng mga natirang pizza at basag na plato, walang pakialam kung isang matulis na piraso nga porselana ang sumugat sa tela ng kanyang pantalon. Si Ramon, nakikiusap po ako sa ngalan ng Diyos. Iya ni ligaya mula sa sahig, pinagsalikop ang kanyang makamay sa isang desperadong pagsusumamo, ganap na nagpakumbaba sa harap ng mapanirang kapangyarihan ng bilyonaryo. Tanggalin niyo po ako. Huwag niyo po akong bayaran ngayong buwan kung gusto niyo, pero huwag niyo po akong idemanda. May pamilya po akong umasa sa akin. May dalawa po akong maliliit na kapatid na kumakain mula sa sahod ko. Sa ngalan ng Diyos, nanunumpa po ako. Ang tanging intensyon ko ay bigyan ng pagmamahalang nanay niyo. Pagmamahal na dito sa bahay, kinaga ni ligaya ang kanyang dila sa tamang oras. Munti na niyang sabihing, pagmamahal na dito sa bahay ay walang sinuman ang nagbibigay. Ngunit, perpektong naunawaan ni Ramon ang hindi natapos na pangungusap at namula ang kanyang mata. Muli sana niyang itataas ang kanyang boses. Sisirain niya sana si ligaya sa pinakamasamang banta na maring mabuo ng kanyang makinang at malupit na isipan. Ngunit pagkatapos ay nangyari ang impossible. Isang kristal na kalasag. Isang matinis na metalikong tuno ang humiwa sa tensyon ng dining room. Ito ang tuno nga gulong nga wheelchair ni Teresa na marahas na gumulong sa sahi na kahoy. Biglang huminto si Ramon. Hawak pa rin ang kanyang cellphone. Tumingin. Siya pababa, nalilito. Tumigil din sa pagiyak si ligaya sa isang iglap, itinaas ang kanyang basang mukha. Si Teresa, ang marupo na babae na halos walang malay dahil sa gamot, na diagnose na may malubhang kahinaan sa kalamnan na humahadlang sa kanya na maklakat ng higit sa 2 metro nang walang tulong, ay nakakapit sa dalawang armrest ng kanyang upuan. Namuti ang kanyang buko sa sobrang pagsisikap. Ang kanyang mukha, na puno nga malalalim na kulubot, ay nakangiwi sa isang tunay na pisikal na sakit. Ang kanyang matuhod ay kitang-kita na nanginginig sa ilalim ng kanyang malambot na pantalon, nagbabantang bumigay anumang oras. Nay, anong ginagawa ninyo? Bulong ni Ramon, biglang nag-alala, nakalimutan, pansamantala ang kanyang papel bilang berdugo. Huwag po kayong tumayo, mahuhulog po kayo, sabing doktor. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Teresa. O marahil narinig niya, ngunit nagpasya, na ang boses ng lalaking naka-Amerikana ay walang anumang autoridad sa kanya, sa isang pigil na ungol mula sa matinding pagsisikap. Binalewala ang mga tuno nga kanyang mga kasukasuan na kinakalawang dahil sa sapilitang hindi pa kilos at maga. Gamot, tumayo si Teresa. Ang kanyang katawan ay delikadong umindayog pasulong. Nabitawan ni Ramon ang kanyang cellphone na bumagsak sa sahig at kumilos na. Parang tatakbo para suportahan ang kanyang ina. Takot na mabalian ito. Ngambalakang, huwag mo akong hawakan. Ang sigaw ni Teresa ay parang isang latigo. Hindi isang nalilitong bulong. Hindi isang daing ng isang pasyente ng Alzheimer. Ito ang matatag, makapangyarihan, at maprotektang boses ng matriark na dati niyang ina na pilit na lumusot sa makapal na ulap ng kanyang sirang utak. Nanigas si Ramon sa gitna ng daan. Ang kanyang makamay ay nakataas sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hirap huminga si Teresa. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Ngunit hindi siya bumalik sa pagupo. Sa maikling, hirap at masakit na mga habang iniwasan ang mga basa na porselana, dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa ilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ng galit na negosyante at ngang batang kasambahay na nakaluhod pa rin sa sahig.
Si Teresa sa kanyang maputlang dilaw na blusa at baluktot na balikat ay tumayo ng tuwid sa harap ng kanyang bilyonaryong anak. Siya ay isang taong kalasag, isang marupok, nanginginig at sagradong kristal na kalasag na handang madurog bago hayaang saktan ng sinuman ang dalagang nakbalik ng kanyang buhay. Nanay Teresa, hindi po, maupo po kayo. Masasaktan po kayo. Pakiusap ni Ligaya. Mula sa sahig, iniabot ang kamay para hawakan ang bukong-bukong ng matanda, takot sa resulta na pisikal na pagsisikap. Binalawala ni Teresa si Ligaya. Ang kanyang hindi pangkaraniwang tingin na napakatulis at puno ng apoy ay direktang nakatutok sa mga mata ni Ramon. Naramdaman nege bilyonaryo na lumit siya sa ilalim nege, bigat nege tingging kiyon. Ilang taon nang hindi siya tinitignan ng kanyang ina ng may ganoong intensidad. Hindi tingin ng isang blangkong dementia. Tinitignan niya siya ng may pakadismaya. Huwag mo siyang sisigawan, sabi ni Teresa, nanginginig ang kanyang boses dahil sa kakulangan ng hangin. Ngunit bawat salita ay binikas ng may nakakatakot na kalinawan. Sa bahay na ito, walang sumisigaw sa mga taong may mabuting puso. Napalunok si Ramon, naramdaman ang isang dinakikitang kamao na pumipiga sa kanyang lalamunan. Nay, pakiusap, nalilito po kayo. Sinubukang mga tuwiran ni Ramon sa mapanliit na tono na karaniwan niyang ginagamit kapag nakakaroon na krisis si Teresa. Sinasaktan kang babaeng ito. Nilalabag niya ang mamedikal na patakaran. Pinapakain ka niyang pagkaing maaring pumatay sa iyo. Sinusubukan kitang protektahan. Kailangan mong bumalik sa upuan. Masasaktan mo ang sarili mo. Pinutol siya ni Teresa. Itinaas ang isang nangingini na kamay at itinuro. Direkta sa dibdib ng kanyang anak. Hindi mo ako pinoprotektahan. Kinukulong mo ako. Ang katahimikan na sumunod sa pahayag na iyon ay ganap. Tila ang hangin mismo ay hinigop mula sa malaking bahay. Nagsimulang humingal si Teresa. Nagbabantaang. Pagod na pabagsakin siya. Ngunit ang kanyang maternal instinct na pinasiklab na pagiya ng dalaga sa likuran niya ay nag-aalap ng mas malakas kaysa sa anumang sakit sa neurological. Ang kanyang isip ay sira. Hindi niya alam kung anong araw, hindi naalala kung ano ang kinain niya sa almusal at kung minsan ay nakakalimutan na patay na ang kanyang anak na si Isabel. Ngunit ang mga pinakapangunahing emosyon pag-ibig, takot, kawalang katarungan, at kalungkutan ay nanatiling buo sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi ko alam ang pangalan mo, bulong ni Teresa. Tinitiknan si Ramon ng may masakit na pagkalito na humati sa kaluluwa ng negosyante sa 1,000 piraso. Minsan alam kong anak kita. Minsan nakikita ko lang ang isang malupit na lalaking nakaitim na pumapasok sa bahay ko para bigyan ako ng utos at pilitin akong lunukin ang mga tabletang nagnanakaw ng aking tulog. Naramdaman ni Ramon na bumukas ang sahig sa ilalim ng kanyang sapatos. Ang kanyang sariling katawan ay nagsimulang manginig. Ang malakas at hindi matitinag na lalaki ay ganap na dinudurok na mga marurupo na salita ng kanyang may sakit. Naina, ako po si Ramon, Nay. Anak niyo po ako. Ginagawa ko po ang lahat ng ito para sa inyo. Binabayaran ko po ang lahat para mabuhay kayo. Sabi niya, nanginginig. Muling lumitaw ang maluha sa kanyang mamata. Ang kanyang baluti ay basa na at hindi na maayos. Kung ganon, kung anak kita, bakit mo ako iniwang mag-isa? Tanong ni Teresa. Ang tanong ay walang mali siya, puro at malalim na sakit lamang. Bakit mo hinahayaang itali akong ng mga lalaking nakaputi sa kama kapag natatakot ako? Bakit mo itinatago ang aking maalala? Uminto si Teresa sandali para huminga. Pagkatapos ay itinuro ng mahina sa likuran sa dalagang nakaluhod pa. Ring umiyak ng tahimik. Siya lang ang tumitingin sa mga mata ko. Patuloy nga matanda, ang kanyang boses ay sumisira sa huling depensa ni Ramon. Siya lang ang hindi ako tinatrato na parang sirang muebles. Pinakain niya
Akong isang bagay na lasang tahanan ko. Pinapaalala niya sa akin na dati akong masaya. At pumasok ka na sumisigaw na parang isang halimaw na gustong sirain siya. Humakbang si Teresa, pinapalit ang distansya sa kanyang anak, hinahamon ang lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang pera, at lahat ng kanyang nasaktang pagmamataas. At itinataboy mo ang mabait na dalagang ito sa lansangan. Hatol ni Teresa. Ang kanyang mata ay nagnining sa pigil na luha. Kung ganun, ipangako mo sa akin. Bubuksan mo rin ang pinto para sa akin. Dahil mas gugustuhin kong mamatay sa gutom sa lansangan kasama ang isang taong yumayakap sa akin kaysa mabuhay ng 100 taon sa hawlang salamin na ito kasama ka. Hindi na kinaya ni katawan ni Teresa. Ang adrenaline mula sa komprontasyon ay biglang naubos. Ang kanyang matuhod ay tuluyang bumigay, natiklop sa ilalim ng kanyang sariling bigat. "Nay!" sigaw ni Ramon. Automatikong kumilos, lumundag pasulong para saluhin. Siya bago tumama ang kanyang ulo sa sahig, ngunit mas mabilis si Ligaya. Sa isang liksina, isinilang mula sa purong debosyon. Tumalon siya, binalewala ang sugat sa kanyang binti. At niyakap ang walang malay na katawan ni Teresa, pinipigilan ang pagbagsak. Ang dalawang babay ay napunta sa sahig, napapaligiran, namga natirang pizza at basak na salamin. Ipinikit na ni Teresa ang kanyang mata. Ang matinding pisikal na pagsisikap ay nag-iwan sa kanya na walang malay. Sinusuportahan ni Ligaya ang ulo ng matanda sa kanyang kandungan, hinahaplos ang kanyang umiyak ng walang tigil. Habang ang kanyang bibi ay bumubulong na isang dasal. Nakatayo si Ramon sa harap nila. Ang kanyang braso ay nakabitin ng walang magawa sa kanyang tagiliran. Narinig niya ang pinakamalupit na hatol sa kanyang buhay, na binikas ng malabi na nag-isang tao na handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Ang pagmamataas ng dakilang bilyonaryo ay durok na, ngunit sa halip na tanggapin ang aral, sa halip na lumuhod sa tabi ni Ligaya para tulungan ang kanyang ina, ang takot na makita ang kanyang sarili bilang isang halimaw ay nagtulak sa kanya na gawin ang pinakamalaki, pinakamadilim, at pinakahindi mapapatawad na pagkakamali sa kanyang buong buhay. Ang hindi mapapatawad na pagkakamali. Ang walang malay na katawan ni Teresa ay mabigat na parang tingga sa mga binti ni Ligaya. Ang batang nurse ay nakaluhod sa ibabaw nga mga basa na porslana, yakap ang meja balikat nega matanda ng may ganap na desperasyon. Umiyak siya, nang tahimik, dahan-dahang inugoy ito, dinudumihan ang kanyang asul na uniforme, nang malamig na pawis na tumutulo sa ni Teresa. Si Ramon, ang lalaking hindi natatakot sa sinumang katunggali sa pananalapi, ay paralisado sa takot. Ang alingaw-ngaw ngang huling salita ngang kanyang ina ay umaalingaw-ngaw pa rin sa maapader ng malaking dining room. Binubutas ang kanyang bungo. Mas gugustuhin kong mamatay sa lansangan kaysa mabuhay sa hawlang ito kasama ka. Ang insulto ay nagniningas sa kanyang maugat. Ang sakit ng pagtanggisa. Ganoong paraan sa harap ng isang simpleng kasambahay ay nag-activate ng isang nakakalason at mapanirang mekanismong depensa sa loob niya sa halip na sumuko. Sa katotohanan, kumapit si Ramon sa bulag na galit. Ang kanyang mukha ay tumigas na parang marmol na kanyang tinatapakan. Lumakat siya ng may mabigat at marahas na mga hakbang patungo sa dalawang babae. "Bitawan mo siya," sigaw niya. Biglang yumuko at marahas na itinulak si Ligaya. Nawalan ng balanse ang dalaga at nahulog patalikod. Ang kanyang palat ay nasugatan ng isang matulis na piraso ng basag na plato. Nagsimulang dumaloy ang dugo, humahalo sa tabang ang pizza na kumalat sa sahig. Ngunit walang pakialam si Ramon. Ang mahalaga sa kanya ay mabawi ang kontrol. "Huwag niyo po siyang hawakan ng ganyan, sir. Wala po siyang malay," sigaw ni Ligaya. Idiniin ang kanyang sugatang kamay sa kanyang dibdib, takot sa marahas, na paraan ng pagtrato na bilyonaryo sa marupo na katawan ng kanyang ina.
Sinabi kong manahimik ka, sigaw ni Ramon. Binuhat si Teresa sa kanyang braso. Ang ulong matanda ay nakabitin nang walang magawa. Ang kanyang pahinga ay isang mahina at pigil na hagok. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang lumabag sa kanyang dieta. Ginulo mo ang kanyang isipan sa mawalang kwentang laro mo. Dinala mo siya sa hangganan ng kanyang lakas. Gusto niya lang pong ang pagmamahal. Gusto niyang maramdamang buhay siya. Iyak ni, ligaya mula sa sahig, nanginginig mula ulo hanggang paa, hindi mapigilan ang kawalan ng magawa na pumipunit sa kanyang lalamunan. Wala po kayong naintindihan. Hindi niyo po ba nakikita na namamatay na siya sa kalungkutan? Biglang huminto si Ramon. Ang makalamnan ng kanyang panga ay tumigas hanggang sa halos mabali. Tinitigan niya si Ligaya ng may napakadilim at ganap na paghamak na naramdaman nagadalaga na nagyelo ang hangin sa paligid niya. Hindi, ikaw ang walang naintindihan. Bulong ni Ramon sa isang mababa at malamig na boses na mas nakakatakot kaysa sa kanyang masigaw. Isa kang nang hihimasok. Isang walang alam na dumating para dumihan ang aking bahay at ilagay sa panganib ang buhay nga aking ina para sa kasiyahan ngang isang hangal at murang kabutihan. Inayos niya si Teresa sa kanyang dibdib at ibinato ang isang tingin ng berdugo na nahahatid ng hatol kay Ligaya. Umalis ka sa bahay ko ngayon din. Ang buong mundo ay gumuho sa mga balikat ni Ligaya. Sir Ramon, pakiusap po, pakiusap ng dalaga. Hirap na tumayo, binalewala ang habdi sa kanyang nga kamay at binti. Nakikiusap po ako sa ngalan ng Diyos. Tanggalin niyo po ako kung gusto niyo, pero huwag niyo pong pigilin ang sahod ko. Isang buwan na po akong nag-double shift. Naghihintay po ang mga kapatid ko. Kailangan na po naming magbayad ng upa bukas. Kung hindi ko po maiuwi ang prang iyon, palalayasin po kami sa lansangan. Isang malakas na kulo ang umalingaw-naw sa dikalayuan. Ang langit ng Maynila, na ilang minuto lang ang nakalipas, ay nangnininging, ay natakpan na ng may itim at mabibigat na ulap. Malapit nang bumuhos ang isang bagyo. Hindi kumurap si Ramon. Ang empatiya ay ganap ng nilamon ng kanyang nasaktang pagmamataas. Ang sahot mo, uyam ni Ramon, nagpakawalangang isang mapait na tawa na walang anumang pakataw. Dapat kang magpasalamat sa Diyos na hindi ako tumatawag sa pulis na yon para arestuhin ka dahil sa criminal negligence. Gusto mo pra, idemanda mo ako. Tingnan natin kung gaano katagal makakalaban ang public attorney mo laban sa law firm ko. Binuksan ni Ligaya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita ang antas. Nang kalupitan ng lalaki ay nagiwan sa kanya na walang hininga. Naunawaan niya sa sandaling iyon na walang anumang bahagi na pagkatao na mari niyang lapitan. Nakikipausap siya sa isang makinang gumagawang pera. Isang lalaking walang laman na pinalitan ang kanyang puso ng isang fault. Hindi kita babayaran kahit isang sentimo, hatol ni Ramon, tumalikod para umalis sa dining room. Mayroon kang 5 minuto para kunin ang iyong nga gamit sa kwarto nga katulong at umalis. Kung pagbaba ko, nandito ka pa, kakalad ka rin ka palabas ng mga security guard sa gat. Naglakad palayo si Ramon sa pasilyo, dala si Teresa sa kanyang mabraso, nawawala sa dilim ng pangunahing hagdanan. Naiwan si Ligaya na mag-isa sa gitna ng pagkawasak. Ang katahimikan na sumunod ay parang isang libing. Binasag lamang. Ito ang unang pataeng malakas na ulan na humampas sa mga malalaking bintana. Hindi niya kinuha ang kanyang magamit. Walang anumang mahalaga sa kwarto nga magkatulong sa anumang kaso na may maluhang napapalabo sa kanyang paningin. Dugwan ang kamay at durok ang kaluluwa. Naglakat siya patungo sa likod na pinto. Lumabas siya sa eskinita. Eksakto nang bumukas ang langit. Ang malamig na ulan ay bumasa sa kanya sa loop ngang ilang segundo. Naglakat si Ligaya ng walang direksyon sa ilalim ngang bagyo. Nanginginig sa ginaw at takot, hindi alam
kung paano niya haharapin ang kanyang mga kapatid sa gabing iyon para sabihing walang pagkain. Sa loob ng villa, isinandal ni Ramon ang kanyang ina sa malaking hospital bed na nangingibabaw sa kanyang marangyang silid. Kinapa niya ang pulso nito, mahina, ngunit matatag. Binalot niya si Teresa ng isang thermal blanket at isinaraang mga blackout na kurtina. Inilubo ang silid sa walang hanggang kadiliman. Dahan-dahan siyang bumabang hagdan. Ang tuno ng kanyang sariling mayapa ay hindi mabata. Nakarating siya sa dining room. Nandun pa rin ang nakalat na pizza, kasama ang magabasa na salamin at mga mansangang dugo ni Ligaya. Ang amoy ng keso at manok ay lumulutang pa rin sa hangin, tumatangging umalis, nagpapaalala sa kanya sa bawat hininga ang eksaktong sandali kung kailan naging masaya ang kanyang ina. Nakatayo si Ramon sa harap ngang malaking bintana na hinahampas ng ulan. Nanalo siya, napanatili niya ang kanyang teritoryo, pinaktibay niya ang kanyang autoridad at pinalayas ang banta. Ligtas na muli ang medikal na protokol. Ngunit, habang tinitignan niya ang kadiliman ng hardin sa pamamagitan ng bulletproof na salamin, naramdaman ng bilyonaryo ang isang napakalalim na kawalan sa kanyang tiyan na halos magpasuka sa kanya. Ang buong bahay ay parang isang napakalaki at tahimik na puntot. Ang kanyang tagumpay ay lasang abo, ang pagguho. Dumating ang sumunod na umaga na walang araw. Ang langit ay kulay abo pa rin at ang villa ay nalulunod sa isang kapaligiran ng pinakamataas na klinikal na tensyon. Eksaktong alas 8 ng umaga, si Dr. Reyes, isang neurologist na may sukat na Amerikana at isang maleta na puno ng pinakabagong henerasyon ng pampakalma ay nakatayo sa harap ng kama ni Teresa. Sa kanyang tabi, dalawang malalaking nurse na naka-uniformeng puti ang naghihintay ng utos. Pinanood ni Ramon ang eksena mula sa bukana. Nakakrus ang kanyang mga braso. Hindi siya nakatulog kahit isang segundo. Ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mata ay nagpapakitaan psikolohikal na digmaan na kanyang pinagdaanan buong gabi. Sa kalungkutan ng kanyang opisina, ang kanyang vital signs ay nagulo. Sir Ramon, ulat ni Dr. Reyes, inayos ang kanyang salamin. Ang krisis kahapon ay nagpatas ng kanyang blood pressure sa isang mapanganib na antas. Ang insidenteng iyon ay nagtulak sa kanya sa isang yugto and matinding agresibong disorientation. Binalaan na kita, anumang stimulus sa labas ng pamantayan, anumang pagbabago mula sa kanyang sterile na routine ay magdudulot ng isang malaking pagurong sa kanyang kondisyon. Nagsalita ang doktor tungkol kay Teresa na parabang siya ay isang sirang makina, hindi isang tao. Napaluno si Ramon, naramdaman ang biglang pakasuklam sa monotonong at malamig na tono na iyon, isang tono na sa loob ng maraming taon ay kanyang hinihiling at pinapalakpakan. Sa hidna NG silid, si Teresa ay dumaranas NG ganap na impiyerno. Hindi siya catatonic tulad ng mga nakaraang linggo. Siya ay takot. Ang kanyang nga mata, namumula sa gulat, ay tumatalon mula sa isang sulok ng silit patungo sa isa pa. Siya ay humihinga ng maikli at desperadong mahininga. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahipit na ang kanyang nga kuko ay bumaon sa kanyang nga palad. Ayoko, lumayo kayo sa akin, sigaw ni Teresa sa isang paos na boses. Sinubukan ng isang nurse na ayabot ang isang metal na tray na may isang plastic na baso ngang makapal na lugaw na gulay at isang hiringgilya ngang gamot sa umaga. Ma'am Teresa, kailangan niyo pong mag-almusal. Ibuka po ang bibig ninyo, utos ng nurse. Itinutula ang kutsara ng may mekanikal na kilos na walang anumang init. Nagpakawala si Teresa ng isang sigawng desperasyon. Sa isang mabilis at di inaasahang kilos, itinaas niya ang kanyang braso at hinampas ang tray ng buong lakas. Ang berdang lugaw, plastik na baso at magagamot ay lumipat sa hangin. Tumama sa dingding na may sutlang takip at nakalat sa malinis na sahig. Ayokong lason ninyo,
sigaw ni Teresa, umatras hanggang sa tumama sa headboard. Nakama, niyakap ang kanyang sariling matuhod, nanginginig na parang isang dahon sa gitnang bagyo. Gusto ko ang anak ko. Gusto ko si Isabel. Dalhin ninyo ang anak ko. Ang pangalang iyon ay humiwa sa hangin ng silid. Naramdaman ni Ramon ang isang karayom na yelo na tumusok sa kanyang puso. Wala dito si Isabel, Ma'am Teresa. Alam ninyong patay na si Isabel? Sabi ni Dr. Reyes, ipinapatupad ang malupit na reality orientation therapy na may parehong kaswal na tono na parang sinasabi kung anong oras na ang epekto ay mapanira. Itinakip ni Teresa ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Sinasabunutan ang kanyang puting buhok at nagpakawala ng isang nakakakilabot na sigaw, isang primitibong panagoy na puno ne ke pagdurusa na nagpatigil sa dugo nehe lahat sa silit na iyon. Muling binubuhay ang pagkamatay ng kanyang anak sa isang estado ng ganap na kahinaan. Sinungaling nandito siya kahapon, pinakain niya ako, niyakap niya ako, iyak. Ni Teresa nang walang tigil, ang kanyang mukha ay basa sa luha, desperadong, hinahanap sa maaninongang silit ang figura ngang dalagang nakaasul na uniforme. Isabel, nangako kang hindi ka alis, huwag mo akong iwan sa mga halimaw na ito. Sumandal si Ramon sa pinto, nang hina ang kanyang ngabinti, ang tanawin ng kanyang ina na nakmamakaawa sa presensya ni Ligaya ay isang hindi mabata na pagpapahirap. Huwag mo akong iwan sa mga halimaw na ito, sabi niya, at alam ni Ramon na siya ang pinuno ng halimaw na ayon. Hawakan ninyo siya, utos ni Dr. Reyes sa isang patak na boses na wawalan ng pasensya. Binuksan niya ang kanyang itim na leather na maleta at naglabas ngang isang hiringgilya na puno ngang isang malinaw na likido. Lumalala ang kanyang nerbiyos. Bibigyan ko siya ng 5 mg haloperidol. Ito ay magpapatulog sa kanya. Sa susunod na 14 na oras, ang dalawang malalaking nurse ay lumapit sa kama. Bawat isa ay humawak sa isang braso ni Teresa. Lumaban ang matanda ng may lakas na desperasyon. Bitawan ninyo ako, nasasaktan ako. Ramon, anak, tulungan mo si nanay, sigaw ni Teresa. Hinahanap ang mga mata ng kanyang anak sa bukana. Humihingi ng tulong sa unang pagkakataon sa loop na maraming taon. Pinanood ni Ramon ang eksena na parang slow motion. Nakita niya ang magagaspang na mga kamay nga mga nurse na humahawa sa marurupo na braso ng kanyang ina. Nagiiwan ng pulang marka sa kanyang balat na parang papel. Nakita niya ang matulis na karayom sa kamay ni Dr. Reyes na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Handang patayin ang utak ng babaeng nagbigay sa kanyang buhay. At bigla na parang kidlat, ang anino ng nakaraang hapon ay dumaan sa kanyang isipan. Nakita niya ang makamay ni Ligaya, malambot at mainit, na hawa ang nanginginih na maga kamay ni Teresa. Nakita niya ang ngitingang batang nurse. Nakita niya ang isang umusok na hiwa ng pizza. Narinig niya ang nanginginig na tawa ni Teresa. Naalala niya ang matamis na boses ni Ligaya na nagsasabing, "Hindi po ako magiging masyadong abala para sa inyo." Nagbigay ng buhay si Ligaya. Malapit nang mag-iniksyon ng kamatayan si Dr. Reyes. Itinaas ni Dr. Reyes ang hiringgilya. Inalis ang takip ng karayom gamit ang kanyang ngipin at lumapit sa nakalantad at nagpupumiglas na balikat ni Teresa. "Mabilis lang ito, Teresa. Huwag ka nang lumaban," bulong ng doktor. Ngunit ang karayom ay hindi kailanman dumampi sa balat. Isang matatag, magaspang, at nanginginig sa purong galit na kamay ang humawa sa pulso ni Dr. Reyes sa hangin. Pinipigilan siya. Lumingon ang doktor. Nagulat. Nanigas ang mga nurse. Si Ramon iyon, ang negosyante, ay may mga matang namumula. Ang maugat sa kanyang lig ay nakaumbok sa tensyon at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang maprotektang galit na hindi pa niya naramdaman noon. "Bitawan ninyo siya. Ngayon din," sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay hindi isang sigaw,
kundi isang mababang ungol, puno ng isang nakamamatay na banta na napakatoto na automatikong binitawan ni Dr. Reyes ang hiringgilya. Nahulo ito sa sahig at gumulong sa ilalim nga kama. Sinabi kong bitawan ninyo siya, ungol ni Ramon, marahas na itinulaang dalawang nurse. Si Teresa, na pinalaya, ay yumukyok sa gitna nega kama, umiyak sa takot. Sir Ramon, anong ginagawa ninyo? Protesta ni Dr. Reyes, hinihimas ang kanyang masakit na pulso, galit sa kawalan ng paggalang. Inutos ng protokol ang agarang sedation para sa mga agresibong kondisyon. Para rin ito sa kanyang kabutihan, tiningnan siya ni Ramon mula ulo hanggang paa ng may walang katapusang pakasuklam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang katotohanan ng walang filter ng kanyang bilyonaryong pagmamataas ang kalupitan at kawalang saisingan lahat ng kanyang binili. Umalis kayo, sabi ni Ramon. Dalhin ninyo ang inyong nga sumpang karayom, ang inyong matabang na lugaw, at ang inyong nga kaawa-awang diagnosis, at umalis. Kayo sa bahay ko, lahat kayo ay tanggal na. Kababaliwan ito, sigaw ni Dr. Reyes. Kinuha ang kanyang maleta ng may pagkainis. Kung wala ang aming ekspertong pangangalaga, hindi tatagal ngang isang buwan ang nanay ninyo sa inyong ekspertong pangangalaga. Patay na ang nanay ko sa loob ng 5 taon. Sagot ni Ramon ng may matalim na kalamigan na walang puwang para sa paktutol. Lumabas kayo. Kung hindi kayo lalabas sa loob na 3 minuto, tatawagin ko ang guwardiya para paalisin kayo ng pilit. Hindi na nahintaya, pangalawang babala ang doktor at ang mga nurse. Nagmamadali silang lumabas ng silid, bumubulong ng hindi nasisiyahan. Ang kalabok ng pinto ay umalingaw-ngaw sa silid, sinundan ng isang mabigat at tensyonadong katahimikan. Naiwan si Ramon na mag-isa kasama ang kanyang ina. Umiyak pa rin si Teresa sa kama, nanginginig ng walang kontrol. Paulit-ulit na binubulong ang pangalan ni Isabel sa pagitan ng mga basa na hikbi. Ang negosyante, ang lalaking naniniwalang mabibili niya ang kapayapaan sa isang tseke na nakakahalaga ng milyon-milyon, ay napaluhod sa tabi ne kama. Ang bigat, neka konsensya, ay dumurok sa kanyang mabuto. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng kanyang ina, ngunit umiwas si Teresa sa kanyang hawak. Tinitignan siya ng may malalim na takot na mas masakit pa kaysa sa isang saksa ng punyal. Hindi niya ito mapakalma. Hindi niya alam kung paano. Isa lamang siyang nagsisising berdugo. Ngunit nagawa na ang pinsala. Tiningnan niya ang sahig kung saan ang berdeng lugaw ay nakalat sa dingding at ang hiringgilya ay nakahandusay. Naalala niya ang tingin ng takot ni Ligaya nung nakaraang gabi sa ilalim na bayo. Naalala niya ang kanyang masalita ng pakiusap, naghihintay po ang kapatid ko. Kung hindi ko po mayuwi ang perang iyon, palalayasin po kami sa lansangan. Sinira niya ang nag-isang taong kayang iligtas ang kanyang ina. Siya mismo ang nagdapon sa basura ng himala na matagal na niyang hinahanap. Itinago ni Ramon ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang palat at sa unang pagkakataon sa kanyang pagiging matanda, umiyak siya ng may purong desperasyon. Umiyak siya para sa kanyang ina, umiyak siya para sa kanyang kayabangan, at umiyak siya para sa kagyat at nakakatakot na pangangailangang mahanap ang isang batang kasambahay sa isang siyudad na may 10 milyong residente. Ang talaarawan sa kwartong katulong. Ang katahimikan na bumalot sa malaking villa matapos ang biglang pag-alis, medical na team ay parang isang libing. Ang bigat na kawalan ay tila sumisipsip na oxygen. Sa marangyang silid, sa wakas ay tumigil sa pagsigaw si Teresa. Ang pisikal at emosyonal na pagod ay napakatindi na ang kanyang marupo na katawan ay simpleng sumuko sa isang hindi mapakaling tulog. Nakaluhod si Ramon sa tabi nga masalub ng tilam nga oras. Ang konsensya ay isang buhay na hayop na kumakain sa kanyang lamang lup. Pinalayas niya ang
Nag-iisang taong nagawang magpangiti sa kanyang ina sa loob ngang 5 taon. Itinapon niya si Ligaya sa bagyo ng walang isang kusing. Ininsulto siya at pinabanta ang sirain. Bigla, isang brutal na pangangailangan, isang halos malahayop na desperasyon ang bumalot sa negosyante. Kailangan niya itong mahanap, kailangan niyang ayusin ang napakalaking pinsalang idinulot ng kanyang kayabangan. Tumalon si Ramon, pinunasan ang kanyang basang mukha gamit ang manggaseng kanyang Amerikana at tumakbo palabas ng silid ng kanyang ina. Bumaba siya sa pangunahing hagdanan, nilulundag ang 2 baitang, binalewala ang pagkahilo. Pumasok siya sa kusina, marahas na binuksan ang pinto patungo sa laundry area at Mia, mgasilid ng staff. Ito ang bahagi ng bahay na hindi pa niya natatapakan. Huminto siya sa harap ng pintuan ng silid ng katulong na tinirhan ni Ligaya. Binuksan niya ito, nagpapakita ngang isang napakalit na espasyo, isang kama, isang maliit na metaw na aparador, at isang maliit na mesa, madiling ang silid. Binuksan ni Ramon ang bumbilya at naramdaman ang isang tusok ng hiya nang makita ang ganap na karukaan sa lugar. Halos walang iniwan si Ligaya. Ang aparador ay bukas. Nagpapakita ang laman nitong ganap na walang laman. Mag-isip ka, Ramon, mag-isip ka, bulong niya sa sarili. Dapat may kopya ang kanyang ID, kontrata, CV. Kailangan ko an address. Niya ngayon din. Sinimulan niyang haluhugin ang maliit na silid. Binuksan niya ang tanging drawer ng mesa walang laman. Tiningnan niya sa ilalim ngang kamawala. Si Ligaya ay isang multo na dumaan sa bahay, nagiwan lamang ng bakas ng kanyang kabutihan at nawala. Naupo siya sa kama, inilubo ang kanyang mukha sa kanyang nga kamay, humihingal. Natalo siya, ngunit pagkatapos, nang iangat niya ang kanyang tingin, napansin niya ang isang maliit na detalye. Sa pagitan ng mesa at ng dingding, may nakasungaw na sulok ng isang parihabang bagay. Inabot niya ito at dahan-dahang hinila. Ang inilabas niya ay hindi isang opisyal na dokumento. Ito ay isang murang kuwaderno, isang spiral na may asul na karton na takip na mukhang luma. Ang mga sulok ay nakatupi. Ito ang pinakawalang halaga at pinakamahirap na bagay na nahawakan ni Ramon sa kanyang buong buhay. Sa gitna ng asul na takip, nakasulat sa isang simpleng kaligrapya, mga bagay na nagpapangiti kay Nanay Teresa. Naramdaman ni Ramon na nagyelo ang hangin sa kanyang mabaga. Ang kanyang mga daliri, nasanay sa pagpirma ng milyon-milyong kontrata, ay nangingini habang hawak ang murang kuwaderno. Dahan-dahan, na parang magde-defuse ng bomba, binuksan niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Ligaya ay pumuno sa bawat linya. Ito ay isang detalyadong tala na isinulat ng isang taong nagpasyang obserbahan ang kaluluwa ng isang may sakit na matanda, habang lahat ng iba ay nakikita lamang ang isang sirang katawan. Ang unang entry ay mula sa unang linggo ni Ligaya. Binasa ito ni Ramon ng may baradong lalamunan. Ngayon, sinigawan ni Dr. Reyes si Nanay Teresa dahil ayaw niyang lunukin ang asul na tableta. Sabi niya, neurological aggressiveness do, pero tinitigan ko ang mga mata niya. Hindi iyon galit, purong takot iyon. Amoy alkohol ang doktor, at may malamig na metal na relos na dumadampi sa balat niya. Hindi gamot ang kinamumuhian ni nanay. Kinamumuhian niyang maramdamang para siyang isang piraso ngang karne sa katayan. Nang umalis ang doktor, palihim ko siyang tinimplahan ng mainit na salabat. Sabi ko, sikretong resip daw ni Tatay Arturo. Inubos niya. Ito at binigyan ako ng kanyang unang ngiti. Hindi niya kailangan ng pampakalma. Kailangan niyang tratuhin bilang isang tao. Isang mabigat na luha ang tumulo mula sa mata ni Ramon at bumagsak sa salitang katayan. Binayaran niya ang doktor ng 100,000 bawat linggo para pahirapan ang kanyang ina, at ang dalagang ito ay natuklasan ang problema sa loob ng 3 araw sa pamamagitan lamang ng pag-obserba sa isang malamig na
relos at paggawa ng salabat. Binuklat niya ang pahina, kailangang malaman pa ang higit. Ang susunod na entry. 2 linggo na ang nakalipas. Dumating si Sir Ramon para bumisita ngayon. Pumasok siya sa kwarto, tinanong ang nurse tungkol sa blood pressure, tumingin sa kanyang relos, at umalis nang wala pang 4 na minuto. Hindi niya hinawakan, hindi hinalikan si nanay. Nakatitig si nanay sa bakanteng pinto sa loob ng 2 oras. Tahimik siyang umiyak. Nang lapitan ko, siya para punasan ang kanyang luha. Sinabi niya sa akin, "Hindi ako mahal nga. Anak ko, ligaya. Pabigat lang ako na gumagastos ng malaking pera." Hinaplos ko ang kanyang buhok at napilitang magsinungaling para iligtas ang kaunting pag-asa na natitira sa kanya. Sabi ko, nagtatrabaho po si Sir Ramon mula umaga hanggang gabi para bilhin ang magabituin para sa inyo, nanay, dahil kayo po ang pinakamahalaga sa buhay niya. Ipinikit niya ang kanyang mata at bumulong, "Ayokong mabituin. Gusto ko lang umupo siya sa kama ko at yakapin ako." Kahit na makalimutan ko ang pangalan niya, ang tunog na lumabas sa mga labi ni Ramon ay hindi isang hikbi, kundi isang pigil na alulong ng purong pagdurusa. Ang bakal na lalaki. Ang higante sa pananalapi ay ganap na gumuho. Ang kwaderno ay nadulas mula sa kanyang mga kamay. Lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng 5 taon ay isang malaking kasinungalingan. Itinayo niya ang kanyang imperyo sa paniniwalang ang pera ang sagot sa lahat. Ngunit ang tala-arawan ng isang simpleng dalaga ay naglalaman ng higit na karunungan, higit na agham, at higit na pag-ibig kaysa sa lahat ng medikal na talaan sa mundo. Si Ligaya ang nag-iisang tao sa hawlang salamin na iyon na lumalaban upang panatilihing buhay ang kaluluwa ni Teresa, habang siya ang perpektong anak ay abala sa dahan-dahang pagpatay dito sa pamamagitan ng kanyang nakakakilabot na kalamigan. Lumuhod si Ramon at kinuha ang kwaderno na parabang ito ang pinakamahalagang relikya. Binuksan niya ito sa mga huling pahina. Ang huling entry, isinulat ng nagmamadali, ay may petsang kahapon, ilang oras bago siya nagpanggap na aalis. 3 araw nang ayaw kumain ni nanay ng berdeng lugaw. Sabi ng mga doktor, pagre-rebelde raw. Alam kong hindi. Ang kulaing lugaw ay kaparehong kulay nga. Father ng emergency room kung saan namatay ang anak niyang si Isabel 22 taon na ang nakalipas. Binubura ng Alzheimer ang kanyang kasalukuyan, ngunit ibinabaon ang trauma ng kanyang nakaraan sa kanyang dibdib na parang isang matalim na kutsilyo. Hindi ko na kayang makita siyang magdusa. Ngayon, lalabagin ko ang dieta. Anuman ang panganib, dadalhan ko siya ng chicken pizza. Alam kong hindi ito malusog, pero ikinuwento niya sa akin na yon ang kinakain nila tuwing Bayernes ng gabi nung buo pa ang pamilya nila. Kung mahuli ako ni Sir Ramon, alam kong tatanggalin niya ako. Alam kong siya ay isang malupit at malamig na tao. Takot ako sa kung anong gagawin niya sa akin dahil kailangan ako ang kapatid ko. Pero mas gugustuhin kong harapin ang galit ng isang bilyonaryong walang kaluluwa kaysa hayaang dumaan pa si nanay ng isa pang araw sa puting impyernong ito. Ngayon ngingiti ang amo ko kahit na ito pa ang huling bagay na gagawin ko sa bahay na ito. Ang huling masalita ay parang isang putok ng baril sa ano ni Ramon. Mas gugustuhin kong harapin ang galit ng isang bilyonaryong walang kaluluwa. Iyon ang imahe na mayroon si Ligaya sa kanya at hindi siya nakamali. Isinakripisyo ni Ligaya ang lahat para sa isang simpleng gawa. Ang magbigay na 5 minutong kaligayahan sa isang durog na matanda. At paano niya ito sinuklian? Sa pagtataboy sa kanya sa lansangan sa gitna ng bagyo, pinipigilan ang kanyang sahod at nagbabantang sirain siya. Patawad, patawad, Diyos ko, higbi ni Ramon sa kanyang kalungkutan. Niyakap ang asul na kwaderno sa kanyang dibdib. Ang maluha ay nagsunok sa kanyang mukha. Hinuhugasan ang 20 taon ng kayabangan at pinipigil ang sakit.
Ang walang awang, negosyante ay namatay sa sandaling iyon, pinatay ng katotohanang nakasulat sa mapahinangang isang kasambahay. Ngunit ang pagsisisi ng walang aksyon ay isa lamang anyo ng kaduwagan. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mata, pula at namamaga, ay punong isang mabangis na determinasyon. Hindi niya alam kung saan nakatira si Ligaya, ngunit isinumpa niya sa kanyang sarili na babaliktarin niya ang bawat bato sa siyudad kung kinakailangan. Susunugin niya ang lahat ng kanyang yaman para hanapin siya. At kapag natakpuan niya siya, hindi siya darating bilang ang dakilang si Ramon. Darating siya bilang isang nagsisising anak. Luluhod siya sa harap niya at magmamakawang turuan siyang magmahal muli. Lumabas siyang silit ng katulong, tumatakbo, hinaharap ang bagyo na nagnangalit pa rin sa siyudad, handang bumaba sa impyerno para hanapin ang babaeng may hawak ng susi sa langit ng kanyang ina. Ang paghahanap sa putikan. Umugong ang makinangang itim na Land Cruiser. Pinaharurot ni Ramon ang sasakyan. Sinisira ang perpektong damuhan habang hinahampas ng bagyo ang windshield. Sa kanyang tabi, sa upuan ng pasahero, nakapatong ang murang asul na kuwaderno ang kanyang kumpas. Sa pamamagitan ng hands-free system ng sasakyan, tinawagan niya ang kanyang HR director. Sa isang basag na boses, inutusan niya itong hanapin ang outsourcing agency ni Ligaya. Nagbanta siyang tatanggalin ang buong board kung hindi niya makukuha ang eksaktong lokasyon ni Ligaya sa kanyang GPS sa loop ng 10 minuto. 9 na minuto pagkatapos, umilaw ang dashboard screen na may isang pulang tuldok. Ang kanyang destinasyon ay halos 20 kilometro ang layo sa isa sa mga pinakamahirap at pinaka-nakalimutang komunidad sa labas ng Maynila, isang lugar kung saan walang aspalto, kung saan ang mga kalsada ay nagiging ilo ng putik tuwing umulan. Habang papalayo si Ramon sa kanyang marangyang mundo, lalong dumidilim ang tanawin. Dumulas ang magulong ng Land Cruiser. Ang makapal at madulas na putik ay kumapit sa mga gulong sa gitna ng isang hindi semantadong paakyat na kalsada. Hindi na ito makausat. Ipinakita ng GPS na ang bahay ni Ligaya ay 300 metro, paakyat sa burol, sa isang eskinita na hindi kayang daanan ng sasakyan. Dati, magmumura si Ramon, ngunit ang lalaki sa loob ng sasakyan ay hindi matitinag na bilyonaryo. Siya ay isang desperadong anak. Pinatay niya ang makina, binuksan ang pinto, at humakbang direkta sa bagyo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumubog sa putik. Ang kanyang designer na Amerikana ay basang-basa. Naglakad siya ng may hirap, nadudulas at natitisod, nararamdaman ang putik na tumatalsik sa kanyang mukha. Sa bawat hakbang, lalong naduduro ang kanyang pagmamataas. Nakarating siya sa dulo ng eskinita. Sa kanyang harapan ay isang marupok na gusali. Isang pintong kahoy na bulok sa ilalim. Walang doorbell, walang CCTV. Itinaas niya ang kanyang nanginginih na kamao at kumatok ng 3. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Ligaya, sigaw niya. Pakiusap, Ligaya, buksan mo ang pinto. Narinig niya ang isang kalawangin na kandado na dahan-dahang umiikot. Bumukas ang pintong ilang sentimetro. Sapat na para ipakita ang isang namumutla at takot na mukha. Si Ligaya iyon. Ang kanyang kanang kamay ay may benda na may mansa ng tuyong dugo. Sa likod niya, sumilip ang 2 maliliit na bata, ang kanyang makapatid, na nakatingin sa dambuhalang estrangherong basang-basa. Nang makilala niya ang lalaki, ang mukha ni Ligaya ay naging isang maskara ng ganap na gulat. Sinubukan niyang isara ang pinto, sigurado na dumating ang bilyonaryo kasama ang pulis. Hindi sandali, pakiusap ni Ramon. Hinaharangan ang pinto, ang kanyang hawak ay desperado. Sir Ramon, nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong i-report. Iyak ni Ligaya, niyakap ang kanyang magkakapatid. Nagsisimula na po kaming mag-impake. Palalayasin na po kami bukas.
Wala na po kayong makukuha sa akin. Pakiusap, hayaan niyo na po kami. Ang masalita ang dalaga ay ang huling saksa sa kaluluwa ni Ramon. Ang makita, ang purong takot na siya mismo ang nagtanim, ang makita ang sugat sa kanyang kamay. Ang makita ang karuhaan sa likod niya, lahat na iyon ay tuluyang sumira sa kanya. Ang higante sa pananalapi, ang lalaking hindi kailanman yumukod sa sinuman, ay nawalan ng lakas sa kanyang nabinti. Tumalsik ang puti ng marahas na bumaksa ang mga tuhod ni Ramon sa basang lupa. Napasinghap si Ligaya sa gulat. Ang pinakamayamang lalaki na nakita nila ay nakaluhod sa mabahong putik sa harap ng kanilang simpleng bahay. Sa ilalim nga bagyo, umiyak na parang isang nawawalang bata. Ibinabaw ni Ramon ang kanyang kamay sa putik, yumuko hanggang sa halos. Dumampi ang kanyang noo sa maruming tubig. Ito ay isang ganap na pagsuko. Patawarin mo ako. Ang boses ni Ramon ay lumabas na parang isang basak na ungol. Nakikiusap ako sa iyo, Ligaya. Nakikiusap ako ng nakaluhod. Patawarin mo ako sa pagiging isang halimaw. Patawarin mo ako sa aking kayabangan, sa aking pagkabulag, sa pananakit sa iyo. Hindi makapagsalita si Ligaya. Paralisado siya. Mula sa ilalim ng kanyang basang diaket, inilabas ni Ramon ang asul na kuwaderno. Iniabot niya ito kay Ligaya. Binasa ko lahat. Hikbi ni Ramon. Tama ka sa bawat salita. Pinapatay ko siya, Ligaya. At ikaw ang nag-isang anghel na sumubo na iligtas siya. Muntik na siyang turukan ng mga doktor kaninang umaga. Sigaw siya ng sigaw. Takot na takot siya. Ikaw lang ang hinihiling niya. Pinalayas ko silang lahat. Pero hindi ko alam kung paano siya tulungan. Hindi ko alam kung paano siyang mahalin tulad ng paraan mo. Ibinaba ni Ramon ang kwaderno, hinayaang mahulog ito sa putik, at pinagsalikop ang kanyang mapalat sa harap ng kanyang dibdib sa isang ganap na pagsusumamo. Hindi ako dumating para mag-utos. Hindi ako ang boss mo. Ako ay isang bigong anak na dumating para magmakaawa para sa buhay ng kanyang ina. Iyak ni Ramon. Iaalok ko ang kahit anong gusto mo. Ang prako, ang bahay ko, ang buong buhay ko. Isama mo ang iyong mga kapatid. Tumira kayo sa amin para hindi na sila magutom. Pero pakiusap Ligaya. Nakikiusap ako sa iyo sa ngalan ng kaluluwa nga aking yumaong kapatid. Bumalik ka sa bahay ko. Bumalik ka sa tabi nga nanay ko. Tulungan mo akong iligtas siya. Turuan mo akong maging anak na nararapat sa kanya. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Ang ulan ay patuloy na bumuhos. Si Ligaya ay tumingin sa duro na makapangyarihang lalaki sa putik. Naalala niya ang naniningning na mukha ni Teresa. Naalala niya ang pangakong ginawa niya. Ang kanyang puso na hindi nakakakilala na sa manaloob kundi na walang hanggang habag ay nalambot. Humakbang si Ligaya, yumuko, at sa kanyang may bandang kamay. Dahan-dahang hinawakan ang basang balikat ng bilyonaryo. Tumayo po kayo, Sir Ramon. Sabi ni Ligaya sa isang malambing, matamis at mapagpatawad na boses. Umuwi na po tayo. Naghihintay po si Nanay Teresa para sa tanghalian. Isang piraso ng pagtubos. Nang sumunod na linggo, sumikat ang araw sa isang malinis at maliwanag na kalangitan. Ang malupit na bagyo ay nawala na. Ang malamig at tahimik na kapaligiran ng fila ay ganap na naglaho. Wala nang amoy disinfektante. Sa halip, ang hangin ay puno ng isang marangal, mainit, at pamilyar na amoy. Ang amoy ng bagong lutong masa, sarsa ng kamatis, oregano, at napakaraming natutunaw na keso. Sa pangunahing silid, dahan-dahang nakmulat ng mata si Teresa. Narinig niya ang isang pamilyar na himig. Paglingon niya, nakita niya si Ligaya na nakangiti sa kanya. Isabel, hindi ka umalis? Bulong ang matanda, nangingilid ang luha ng purong kaligayahan. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ng matanda. Nangako po akong hindi ko kayo iwang mag-isa. Nay,
Sagot niya hinahalikan ang nu ni Teresa. At may sorpresa po. Ako sa inyo, linggo ngayon. Pizza day. Isuot niyo po ang paborito ninyong dilaw na blusa. Hindi po tayo sa kwarto kakain. Kakain po tayo sa malaking mesa. Kalahating oras pagkatapos, ang dining room ay naging entablado ng pinakamagandang himala. Ang mainit at ginintuang liwanag ay bumuhos sa silid. Sa dulungang mesa nakaupo si Teresa, suot ang kanyang nagniningning na dilaw na blusa. Nakangiti siya ng may napakalaking kaligayahan. Sa kanyang tabi, si Ligaya, maingat na nakahain ng isang malaking hiwa ng chicken pizza. Sa ibabaw na mesa ay dalawang napakalaking pizza, mga basong ng tubig, at mga papel na napkin. Ito ay isang simpleng salu-salo, ngunit mas nakapagpapagaling kaysa sa lahat ng therapy sa mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa pagkain o sa ngiting matanda. Ito ay nasa kabilang dulong silid. Sa pintuan, hindi na nakatago sa dilim ang isang negosyanteng naka-Amerikana. Ang aninong iyon ay nawala na magpakailanman. Nandun si Ramon sa ilalim ng sikat ng araw. Tinanggal niya ang kanyang Amerikana at Italy at itinaas ang manggas ng kanyang puting damit. At sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, si Ramon ay nakaupo sa hapagkainan. Nakaupo. Siya sa tabi mismo ng kanyang ina, hawak ang sarili niyang hiwa ng pizza. Ang kanyang mamata, kahit may bakas pa nga luha, ay nagnining ng may pambihirang kapayapaan. Pinakmasdan niya si Teresa na may ganap na debosyon. Tinapos ni Ligaya ang pahahain at kumindat kay Ramon. Sinuklian niya ito isang ngiti nga walang hanggang pasasalamat. Sa hardin, naririnig ang tawanan ng dalawang kapatid ni Ligaya na nagahabulan. Pinupuno ang vila ng buhay na hindi kayang bilhin ng pera. Kinuha ni Teresa ang kanyang pizza. Dinumihan ng keso ang kanyang daliri, ngunit walang may pakialam. Kumagat siya at ipinikit ang kanyang mamata. Nagpakawalang isang buntong hiningang walang katapusang kasiyahan. Pagmulat niya, lumingon siya at tinitigan si Ramon. Ang ulap ng Alzheimer ay laging nariyan, nagnanakaw ng mapangalan at petsa. Ngunit ang pag-ibig na itinuro ni Ligaya kay Ramon kung paano ipakita ay hindi tinatablan ngang sakit. Tinitigan ni Teresa ang gwapong lalaking nakaupo sa kanyang tabi. Marahil sa sandaling iyon, hindi niya naalala na ang lalaking ito ay may-ari ng isang imperyo. Ngunit ngumiti si Teresa. Iniabot ang kanyang kamay na may mansane, keso at hinaplos ang pisngi ni Ramon ng may walang katapusang lambing. Ang sarap, malikot kong anak, bulong ni Teresa. Ang kanyang mata ay puno ng liwanag. Dahan-dahan lang sa pagkain, Ramon. Marami pa para sa lahat. Naramdaman ni Ramon na huminto ang buong mundo. Umalis ang hangin sa kanyang baga at isang butil ng luhang purong kaligayahan, mainit at nakapagpapagaling, ang dumaloy sa kanyang mukha hanggang sa dumampi sa kamay ng yang ina. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Matapos ang napakaraming taon ng kadiliman, nakilala siya ng kanyang ina, hindi dahil sa mga doktor, hindi dahil sa mga tableta, kundi dahil sa unang pagkakataon, tunay siyang naroon. Opo, nay, sagot ni Ramon sa isang nangingini na boses. Kumagat sa kanyang pizza, ninanamnam ang pinakamagandang sandalingang kanyang buong buhay. Marami pa po para sa lahat. Mahal kita, nay, mahal na mahal po kita. Sa dining room na ayon na naliliho sa liwanag, sa gitna na amoy na natutunaw na keso at entawaan isang inang nabalik, naunawaan en negosyante na siya ang pinakamahirap na tao sa mundo hanggang sa gabing lumuhod siya sa putik. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nakataho sa isang bulletproof na vault, kundi sa kakayahang umupo sa hapagkainan, magbahagi ng biyaya at alalahanin bago maubos ang oras kung paano mahalin ang mga nagbigay sa atin ng buhay.